sa lahat. Sa hinaba-haba ng prosesyon, hindi natinag ang pananampalataya ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Mapabata o matanda, walang takot na nakipagsiksikan. Marami ang hindi bumitaw sa ngalan ng kanilang panata. Ang isang batang deboto may panalangin laban sa mga kurakot sa gobyerno. Balik niyo na yung pera po. Di po magandang gawain yan. Ang buong kwento ng traslasyon, abangan! Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend! Traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon, pinakamahaba sa kasaysayan. Sa kasagsagan ng pista, 4 ang nasawi, daan-daan din ang hinimatay at nasaktan. Nang dahil umano sa selos, pulis nag-amok at namaril sa isang bar. Babae at 3 niyang kabaro, patay. Bulkang Mayon sa Albay, patuloy ang pagbuga ng mapanganib na uson. At Richie Rivero at Juliana Gomez spotted na magka-holding hands. Sila na kaya? Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inumaga ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, pero hindi nagpatinag ang mga deboto alang-alang sa kanilang panata. Live mula sa Quiapo Church sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, bakit nga ba inumaga itong traslasyon? Just sir, sabi nga ng Quiapo Church, isa talaga sa mga dahilan dyan ay yung dagsa o dami ng mga deboto ngayong taon na umabot nga sa higit 9 million. Idagdag pa riyan yung makailang beses na napatid yung lubid nga doon sa andas, kaya bumagal naman yung usad nito. 30 oras at 50 minuto ang itinagal ng traslasyon ngayong taon. Mula alas 4 na madaling araw kahapon. Natapos ito na mag-aalas 11 kaninang umaga. Ito na ang pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan. Tumagal ang pag-usad ng andas sa dami ng nakikiisang deboto. Umabot yan sa mahigit 9 na milyon, pinakamalaki rin sa kasaysayan. Naging pahirapan ang paghatak sa lubid ng andas na ilang beses pang napatid. Bukod sa mga mamamasan, tumulong na rin ang mga deboto na hatakin ito. Nang sumapit ang gabi, mas dumami pa ang mga nakiisang deboto. Ang lalaking ito mahigpit ang kapit sa krus ng andas. Hindi siya bumitaw kahit anong mangyari. Ang babaeng ito naman pinagtulungang buhatin matapos mahimatay. Sa dagat ng mga deboto, isang babae ang taimtim na nagdasal. Wari bang malalim ang kanyang pinaghuhugutan. Ilang oras ding natigil ang andas sa Arlegui Street. Alas 4 na madaling araw nang makarating ito sa San Sebastian Basilica. Nagtagpo ang imahe ng Nazareno at Nuestra Señora del Carmen para sa tradisyonal na dungaw. Nakiusap ang rektor ng Quiapo Church na manatili muna roon ang imahen para makapagpahinga ang mga deboto. Palagay ko po, tamang-tama, akmang-akma. Nais ko pong hingin ang inyong pangunawa na nais po natin na ang mahal na Poong Jesus Nazareno ay manatili muna sa piling ng kanyang ina. Pero nang ipapasok na sa San Sebastian Basilica ang andas, pinigilan ito ng mga deboto. Walang ibang nagawa kundi ituloy na rin ang traslasyon. Muling napatid ang lubid nito mag-aalas 6 ng umaga. Pero nagtulong-tulong ang mga deboto para maibalik ito. Sa kabila ng kanilang pagod at pawis, ipinagpatuloy ang prosesyon hanggang sa pagsikat ng araw. Ang batang ito walang takot na nakipagsiksikan para makasamba sa andas.
Dasal naman ng mga bata pang ito mawala na raw ang mga kurakot sa gobyerno. Ibalik niyo na yung pera po. Di po magandang gawain yan. Mag-aalas 11 na ng umaga nang maipasok sa Quiapo Church ang Poong Jesus Nazareno at tuluyan ng isinara ang pinto ng simbahan. Pero ang mga deboto umuwing bukas ang puso sa pagpapala at may mas malalim na pananampalataya. At bago tayo umuwi, Jester, batid nga ng pamunuan ng Quiapo Church na malaki talaga yung naging hamon sa mga deboto ngayong taon. Kaya naman sa susunod na taon ay posibleng ilatag nila yung mga ilang pagbabago. Kabilang nga raw sa pag-iisipan ay yung rerouting o yung doon sa route plan na gagawin doon sa magiging ruta ng andas at yung pagpapalakas o reinforcement naman doon sa mismong sasakyan nga nitong Jesus Nazareno. Kabilang na riyan yung paggamit ng mas makapal at mas malaki nga na mga gulong. Yes, sir. Tingnan natin kung magkakaroon ng epekto yung mga pagbabagong yan kung sakasakali nag-uulat live mula sa Quiapo. Maraming salamat, Reniel Pawid. Samantala, daan-daang deboto po ang nasaktan at nasugatan sa traslasyon. 4 naman ang nasawi. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpaco. Sa gitna ng siksikan, baliyahan, girian at apakan sa traslasyon, hindi naiwasan malagay sa alanganin ng kaligtasan ng ilang deboto. Maraming nanikip ang dibdib at nahimatay. Dala na rin ng pinaghalong init, pagod at puyat. Sa tala ng Philippine Red Cross, mahigit 800 pasyente ang inasikaso nila mula January 8 hanggang sa matapos ang traslasyon kaninang umaga. Kasama riyan ang mga nagpa-monitor ng vital signs, mga nahilo, nasugatan, namaga ang iba't ibang bahagi ng katawan, nilagnat at iba pa. 19 ang itinakbo sa ospital matapos mawala ng malay, sumakit ang ulo at dibdib, mabalian ng buto. 3 deboto ang napaulat na nasawi pero wala pang detalye ang mga otoridad. Bukod sa kanila, namatay rin ang isang photojournalist dahil sa atake sa puso. Dati raw itong may trangkaso pero tumuloy pa rin sa coverage. It's a very beautiful spiritual exercise. You're able to express your faith in God and devotion to God. But mind you, God is also after the welfare of our body, our physical body. Gift din ng Panginoon yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaco, News 5. Nagkalat ang sangkaterbang basura sa mga kalsadang dinaanan ng prosesyon. Mahigit 400 bag ng basura ang nakolekta ng mga tauhan ng MMDA. Bukod pa yan sa mga nakolekta ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Agad na winalis ang kalat at nilinis ng tubig ang mga kalsada. Mas marami ang basurang nakolekta ngayong taon kumpara noong traslasyon 2025. Nang dahil umano sa selos, nag-amok at namaril ang isang pulis sa Negros Oriental. 4 ang patay, kabilang ang 3 niyang kabaro. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid. Nag-uusap ang 4 na lalaking pulis sa loob ng isang resto bar sa Sibulan, Negros Oriental. Tumabi ang isa sa 2 pulis na nakaupo habang may pinuntahan ang isa pa sa likuran nila. Maya-maya tila may tinawag itong isang babae at pinalapit sa cashier. Matapos makipag-usap ng babae sa cashier, pinaupo siya ng pulis sa tabi ng 3 pulis na kasama niya. Habang umupo naman ang isang pulis sa kabilang table. Nag-usap-usap ang babae at 3 pulis. Ilang saglit lang, tumayo ang isa sa kanila sa kanya binaril ang babae. Ilang beses niya itong binaril saka sumibat. Pero bumalik siya saka binaril ulit ang babae na tuluyan ng ikinamatay nito. Doon na tumayo ang mga kasamahan niya at sinundan ng sospek. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang pinaupo ng sospek ang gwardiya ng bar bago ito tuluyang umalis. Inabutan pa siya ng isa sa mga kasama niyang pulis saka siya inakay palabas ng bar. Hindi na nakita sa video pero sumakay raw ang 4 na pulis sa kotse saka umalis. Hindi pa man sila nakakalayo, pinagbabaril naman ng sospek ang 3 pa niyang kabaro sabay takas. Patay ang 3 pulis kabilang ang hepe ng sospek. Base sa investigasyon, kaarawan ng kanilang hepe kaya nagkayayaan silang magbar. Posibleng nagselos daw ang sospek nang tumabi sa kasamahan niya ang babae. Kusang sumuko ang sospek matapos ang krimen. Isinailalim na rin siya sa paraffin test. Mariin namang kinondena ng Negros Oriental Police ang krimen at nananawagan ng hustisya. Nakikiramay sila sa kaanak ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Susunod, relokasyon para sa mga nakatira sa danger zone ng Mayon, inihahanda na.
At mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu, umakyat na po sa 4. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, nananatili pong peligroso ang Bulkang Mayon sa Albay. Ang mga inilikas na residente plano nang i-relocate. At live po mula sa Kamalig, Albay, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, bago ko kumustahin yung ating mga kapatid na residente na inilikas mula sa permanent danger zone, kamusta muna ang aktibidad ng bulkan? Andre, patuloy ang non-explosive eruption ng Mayon dito sa Albay mula nga nang itaas sa Alert Level 3 noong Martes. Prioridad ngayon ng mga LGU ang pangmatagalang relokasyon ng mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. Nagliwanag sa dilim ang Mayon kagabi, bunsod ng pagbanaag ng lava na namuo sa bunganga nito. Mula sa malayo, tanaw ang tuktok ng bulkan sa kabila ng maulap at maulang panahon sa Albay. Sa mas malapitang kuha ng kamera, kita ang pagguho ng lava dome na sinundan ng pagbulusok ng uson o pyroclastic density current. Ito yung pinaghalong mainit na gas, abo at natunaw na mga bato. Dahil sa takot sa uson, minabuti ng ilang magsasaka na iwan ang kanilang mga pananim sa paanan ng bulkan. Kasi kung madatnan ka ng apoy na yung cauliflower, mabuti na dito. Mahigit 1,000 pamilya na ang inilikas mula sa 6-kilometer radius permanent danger zone sa bayan ng Malilipot. Nagtayo na ng tent city para mabawasan ang mga bakwit sa paaralan. Apektado na rin kasi ang mga klase ng mga bata. May itinayo ng pabahay para sa mga bakwit sa bayan ng Malilipot. 10 kilometro ang layo mula sa crater ng bulkan. Kung tutuusin, nakahanda na ang mga bahay sa relocation site na ito rito sa bayan ng Malilipot. Pwede na okupahin ang 233 units ng mga pamilyang ililipat mula sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon, pero may problema. Walang linya ng kuryente at tubig sa pabahay na ito ng gobyerno. Ayon sa alkalde, nakikipag-ugnayan na sila sa mga concerned national agencies at public utilities gaya ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority. Tahimik man ang pag-aalburuto ng bulkan, babala ng FIVOX, hindi dapat maging kampante. Tuloy-tuloy raw kasi ang pag-angat ng magma sa loob ng bulkan. May nakita ring plume o singaw ang mga eksperto sa Mayon. Dulot daw yan ng mga pag-ulan. Yung tubig kasi, yung steaming natin, factor dyan is presence of water. So, pag may tubig ka, of course, nagkakaroon na tayo ng steaming. So, factor din yan sa mataas na plume natin na-observe. Andre, sa nakalipas na magdamag, nagkaroon ng 70 pyroclastic density currents na naitala sa dalisdis ng bulkan. Meron namang 150 rockfall events dahil sa pagguho ng namuong lava sa crater ng bulkan. Balik sa iyo, Andre. Live po mula sa Kamalig, Albay. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Gio Robles. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinagdiwang din ang pista ng Poong Jesus Nazareno sa iba't ibang probinsya. Sa Cagayan de Oro, libo-libo ang nakaisa sa prosesyon. Dinala ang imahe ng Nazareno mula St. Augustine Cathedral papunta sa Jesus Nazareno Church. Sa Naga City sa Bicol, maraming deboto rin ang nakiisa sa pag-ikot ng Poong Nazareno sa mga pangunahing kalsada. Nagtapos ang prosesyon sa Holy Cross Parish. Sa Bulacan naman, sinabayan ng marching band ang prosesyon. Tampok sa parada ang makukulay na karosa ng Poon. Inula naman ang prosesyon sa Ilagan Isabela na inabot ng halos 4 na oras. Tinakpan na lang ang Poong Nazareno habang sakay ng isang pick-up. Hanggang sa Batanes, hindi alintana ng mga deboto ang malamig na panahon. Maraming bata rin ang nakiisa sa prosesyon.
Balik party mode si Bruno Mars. Out na today ang bagong single niyang I Just Might, kasabay ng official music video. Yan ang lead single ng bagong album ni Bruno na The Romantic na ilalabas sa February 27. First solo album niya ito in 10 years after ng kanyang 2016 hit album na 24K Magic. After ng album drop, sunod namang aarangkada ang The Romantic Tour ni Bruno sa April. Susunod, ilang lugar sa Samar at Bicol Region binaha. At holding hands while walking video ni Juliana Gomez at Richie Rivero, viral. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Binaha ang ilang probinsya dahil sa ulang dala ng shear line. Sa Northern Samar, lagpas tuhod ang baha sa barangay San Jose sa bayan ng Katubig. Kinailangan ng magbangka ng ilang residente. May mga bata namang nag-swimming kahit delikado. Rumagasa rin ang baha sa ilang lugar sa Catanduanes. Sa bayan ng Caramoran, napilitang sumuong ang mga residente at motorista. Sa Eastern Samar, 4 na barangay sa bayan ng Maslog ang apektado. Inilikas ang mahigit 200 pamilya. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magpapaulan ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal at Laguna. Malamig na amihan naman ang umiiral dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at sa iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon at Central Luzon. Habang easterly sa magdadala ng maalinsangang panahon at minsanang pag-ulan sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at nalalabing bahagi ng bansa. Sa ibang balita naman po, makyat na sa 4 ang patay sa gumuhong bundok ng basura sa Cebu City. Isa po sa kanila ay naipit ng malaking bakal mula sa gumuhong waste facility. 12 na ang nasagip habang higit 30 pa ang pinaghahanap. Ayon po sa mga lokal na opisyal, posibleng pinalambot ng tubig nitong tag-ulan ang gumuhong landfill. Posible rin daw na humina ang pundasyon nito dahil sa mga nagdaang lindol. Iniintriga ng netizen sina Richie Rivero at Juliana Gomez. Kasunod yan ang nag-viral na video ng dalawa na magka-holding hands sa isang mall. Dati nang pinag-usapan ng dalawa nang manood si Richie sa SEA Games events ni Juliana. Wala pang pahayag sina Richie at Juliana. Ang beauty queen politician na si Leren Bautista ang huling nakarelasyon ni Richie. Habang si Juliana naman ay dating na-link sa atleta ring si Miggy Bonnevie Bautista. Si Juliana ay ang unika iha nila Richard at Lucy Torres Gomez. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.